The reality, ang talagang katotohanan ay ang spiritual na bagay. Hindi po yung bagay na nakikita. Ang mga bagay na nakikita ay nawawala rin. At lahat ng bagay na nakikita ay nagsimula sa bagay na hindi nakikita. Meaning, ang mga bagay na nakikita natin, temporary lang po yan. Pero ang mga bagay na hindi nakikita, ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan, ito'y totoo. At minsan kung naka-encounter kayo ng sinasabi niyong kamalasan o lagi na lang meron sigalot, it's not from God. They are also another force. They are also another power hindering the will of God in your life. They are the things na hindi nyo nakikita. That's why, ang paniwalaan nyo ay ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at katalinuhan kung paano harapin ang mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. Sabi nyo lang malas, but there are powers hindering your move, hindering your happiness, hindering your life. Kaya every time na meron kayo nagkakaroon ng mga sigalot, yan, nagkakaroon ng mga bagay na hindi nyo ininanais, there is a power that you can turn into, and that is the name of Jesus. He already died for our sins. He already died to defeat the enemy. He already died sa power ng mga espiritual na hindi natin nakikita na humahadlang sa buhay natin. He already died for our, maging sa death, sa kabatayan. That's why God is our refuge. God is our tower. Babalik at babalik tayo sa Diyos na may lalang sa atin. Babalik at babalik tayo sa may lalang ng langit at lupa at nagpakilala siya sa magitan ng mga Israelita, sa magitan ni Jesus, at sa magitan ng kanyang mga salita. The Lord is my tower. Na mahaba-haba itong verse na to, paborito din ito ni Eddie Vilarte. No? Actually, it is true. The God of Israel is our God because Jesus Christ is a Jewish carpenter. Na siya'y anak ni Mary, na hindi naman talaga anak ni Jose. Ginamit lang kanilang relationship para ang Diyos ay kailangan magkatawan tao. At siya'y naging tao at sa magitan ng kanyang kabanalan, siya ang sinakripisyo sa lahat ng ating kasalanan. At siya'y namatay sa krus dala ang ating kasalanan at lahat ng mga masama at gawa ng mga diablo. At ito'y nilibing at muli siyang nabuhay at sabi niya, ang sino man tatawag sa akin ay maliligtas. At ang kaligtasan ito, hindi ito kaligtasan lamang ng ating kaluluwa, kaligtasan lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya Psalms 91 is also a song for us. Ito'y kanta rin para sa atin. Ito'y ginawa ni David. Nang siya ay, sinabi na ng Diyos ay maghahari ka, ikaw ang papalit kay Saul. Pero, it took another years. Almost 10 years. Bago ma-fulfill ang pangako ng Panginoon Diyos na si David ay magiging hari ng Israel. Ang dami niyang dinanas na mga pagsubok. Gusto siyang patayin. Gusto siya, hinabol-habol siya, naging refugee siya, napunta siya sa kalaban. Napunta siya sa teritoryo ng kanyang mga kalaban at takot na takot siya. Napunta siya sa lugar na kinatatakutan niya. Napunta siya sa mga gubat. Napunta siya sa mga taong nagtatakwil sa kanya. Pero in spite of that, niligtas siya ng Panginoon. Kaya Psalms 91, siya ang sumulat nito. Siya ang nagpahayag nito. Kasi niya, sa lahat ng bagay na dinadanas niya bago siya maging hari, bago siya maging makapangyarihan, God is His refuge. Basahin natin ito at ito'y para sa inyo rin, para din sa atin. So Psalms 91, yung verse 1 hanggang verse 16 yata to 15. Babasahin natin, medyo mahaba-haba, pero namnamin natin ang bawat verse. Ito'y para sa inyo. Okay? Ako sa verse 1, kayo sa verse 2, hanggang matapos natin at tapusin natin. Okay.
Verse 1, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Kayo sa verse 2. 2. Amen. 3. Surely He will save you from fowler's snare and from the deadly pestilence. Kayo sa 4. Five. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. 6. A thousand may fall in your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. 8. If you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge. 10. Amen. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. 12. You will tread upon the lion and cobra, and you will trample the great lion and the serpent. 14. He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. 16 kayo. Last na yun, ano? 16, last na. Okay. Praise God. God is not only God of our salvation spiritually. God is also a Savior of all aspect of our life. Kaya sabi nga, kung ang buhay niya, inalay niya para sa ating kaligtasan, sa ating kaluluwa, how much more yung mga bagay na kailangan natin. Actually, ang Diyos ay alam naman ang pangailangan natin. So, He's Savior of all aspect of our life. Siya ang Savior sa kasalanan, Savior sa impyerno. Siya ay Savior even we are living. God is a Savior in all aspect. Pakilipat nga. Hindi lang pang spiritual ang kanyang magagawa, maging yung araw-araw nating buhay. Ililigtas kayo sa mga namamahamak sa inyo. Ililigtas kayo sa mga nagdi-deny sa inyo. Ililigtas kayo sa mga taong galit sa inyo. Ililigtas kayo sa mga kasinungalingan ng kapwa. Ililigtas kayo sa kahirapan. Ililigtas kayo sa mga problemang mabibigat. Lahat ang Diyos ang kaligtasan natin. Siya ang ating sinasandalan. Hindi ang ating katalinuhan, hindi ang ating pera, hindi ang ating mga connection. They cannot be trusted kasi sila man ay meron din pangangailangan. I-entrust nyo ang inyong buhay sa Panginoon at lahat ng yan ililigtas kayo. Ililigtas kayo sa inyong laman. Ililigtas kayo sa inyong mga masamang gawain. Ililigtas kayo sa kahihiyan. Because God is a Savior. Maging tumiwala lang kayo. Siyempre, kung kayo man, hindi kayo ililigtas, may mga kondisyon. Doon sa last 14, sige nga, pakibasa ka natin, balik tayo sa verse 14. Ang kaligtasan ng Diyos, di naman na talaga automatic na ililigtas ka ng Panginoon. There are some conditions. Kasi, ang pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng one way. Ang pag-ibig, two-way yan. Nakita na ba kayo na nagmamahalan, isa lang nagmamahal? Hindi pwede yun. Divorce yun. Annulled yun.
Kailangan, love is always a two-way. Even our love for God, kailangan two-way yan. Kasi kung ang Diyos lang ibig sa atin at di natin siya pinapansin, hindi niya kayo papansinin din. Kaya lang tayo niligtas, kaya hindi pa tayo pinanganganak kasi nakita niya na ang buhay natin kung sino maliligtas at hindi maliligtas. Kung sino iibig sa Diyos at hindi iibig sa Diyos. Kung sino hindi maniniwala sa Diyos at maniniwala sa Diyos. Kaya yung tinatawag na predestination because of His foreknowledge. Yung iba, pinanghahawakan, they are always saved. Once nakilala si Jesus, hindi. Mali naman yon. Kung paimbabaw lang yung paniniwala niya, paimbabaw lang yung kanyang pagsimba, paimbabaw lang lahat ng bagay na ginagawa niya, there must be a mutual feeling for God. Kaya hindi porket may pananampalataya ka, ay kinalulugdan ka na ng Panginoon. Porket may pananampalataya ka, lahat na ay okay na, magiging maganda ang buhay mo. Minsan tayo nagpapahamak sa sarili natin buhay kasi hindi na nalulugod ang Diyos. Kahit na tayo Kristiyano, pastor, manggagawa, kahit anong gawin natin, kung hindi naman nakakalugod ang ating buhay sa Diyos, hindi niya rin kayo pagpapalain. Love is always two-way. Tandaan nyo. Nakakita na ba kayo ng isa lang umiibig? Pwede, no? Pwede umibig ng one way lang. Pakasalan nyo ang inyong kaldero. Merong ganun no? May nagpakasal sa kanyang rice cooker. Pero nagsawa siya, dinivorce niya rin. Nabasa ko yun sa FB. Siyempre, siya umiibig, pero yung rice cooker, iibig ba sa kanya yan? Hindi. Dinivorce niya. Kasi ang love always mutual. Always two-way. Hindi pwede, lalo na sa Panginoon. Kahit sabihin mong mahal ka ng Panginoon, pero hindi mo naman siya minamahal, palagay nyo mamahalin kayo ng Panginoon. Hindi. That's why there are conditions to be a Savior of God. Ito sa verse 14, ang sabi niya, because He loves me. You see? Si David, mahal niya talagang Panginoon. No question, kaya nga tawag yun na, sabi ng Panginoon, si David ay after my heart, kasi kahit anong mangyari talaga, kahit na siya mukhang tanga dyan na hari, nagsasayaw siya para sa Diyos, mahal na mahal ni David ang Panginoon. At kahit na mukhang malabo ang sinabi ng Diyos, ikaw'y magiging hari, 10 taon siya naghintay ng puro mga kasamaan, puro na lang pagsubok, puro na lang down, naniwala pa rin siya. Naghintay talaga siya. Like Abraham. Kasi mahal nila ang Diyos. In 91, sabi ng Panginoon, ililigtas ko siya. In verse 14, because He loves me, says the Lord. You see? Kaya huwag niyo pagmalaki na mahal kayo ng Diyos pero hindi niyo siya mahal. Ililigtas kayo ng Panginoon pero hindi niyo siya mahal. Pagpapalay kayo ng Panginoon pero hindi niyo siya mahal. Kailangan, there is a condition that be seen, that be shown in your life. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. Sige, tuloy pa natin. Sige, ito yung mga condition actually. Kaya mali yung puro pananampalataya lang. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. It must be shown in our fruit, in our life. Gawin natin. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Sige, sa 16. Ayan. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Alam niyo sa sinabi niya sa 14:15? Doon nakikita ang pag-ibig natin. Doon nakikita ang pananampalataya natin. Doon nakikita na nabubuhay tayo sa pag-asa. Yan ang gusto ng Panginoon. Sa 1 Corinthians 13, verse 13. Pakibukas ka yung verse 13. Verse 13. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Sige, pakibukas. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ayan. Kasi sa lahat ng ginawa natin dito sa lupa, magpayaman ka, magpagaling ka, mag-Sunday school teacher ka, umattend ka lagi, magpagawa ka ng church,
Alam nyo, hindi naman yan talaga titignan ng Panginoon, yung nasa puso mo. Bakit mo ginawa lahat ng bagay na yon? Yung cause. No? Kasi sabi ng Panginoon, actually, ang ano nito, ang premises nito, magsalita man ako ng anghel, wala naman akong pag-ibig. Gumawa man ako ng mga magandang bagay, wala naman akong pag-ibig. Alay ko man ang aking buhay. Lahat ng inyo maganda, no? Talagang Kristiyano, pero wala akong pag-ibig. Wala rin akong saysay. You see? Kasi, ang titignan talaga ng Diyos yung kaibuturan ng puso nyo kung paano kayo nabuhay dito. Kahit kayo maging sikat na evangelist, kahit na kayo maging sikat na pastor, kahit na kayo pinakamayaman na pilantropo at nagpagawa kayo ng maraming churches, ang titignan niya pa rin ang tatlong ito. Ang sabi niya, balik na tayo sa verse 13. Ito ang matitira sa buhay, sa kaluluwa nyo. Hindi yung inyong achievement, hindi inyong kabaitan, hindi ang inyong mga tinulong. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Okay, balik na yung tayo sa mga kondisyon to be a savior of God. Sabi niya, dahil mahal niya ako, ililigtas ko siya. Dahil tinatawag niya ako lagi, ililigtas ko siya. These are the condition. Your love for Him is a condition. Eh siyempre, hindi nyo naman mapapakita ang pag-ibig nyo dito sa church na nag-iisa kayo, na nag-worship lang kayo. Alam nyo talagang pag-ibig na gusto nyo makita kung paano nyo itrato ang iyong kapwa. Kung talaga mahal mo siya. Worship ka ng worship, pero wala kang pakialam sa church. Hay na hay ka nga sa Panginoon. Pero pinababayaan mo ang church. Pinaprioritize mo sarili mo. Pinagmamalaki mo na laman ng iyong pitaka, bigyan mo lahat, pero di ka naman nagbabayad ng utang. Alam niyo lahat? Yes. Pakita nyo na yung concern sa iba. Kasi nakakasira yung pag di kayo nagbayad ng utang. Nakakasira ng relationship yan. Hindi nyo man binabayaran yung utang nyo sa mga kapatiran, kaya nasira ang mga relasyon. Anumang obligasyon ang hindi nyo gawin, kasalanan. Ang utang ay obligasyon. Bayaran nyo naman. Hindi nagkakagalit kayo dahil sa utang. Nagkakasama ng... Kaya, you give. Magbayad kayo ng utang. At isa rin niyang indication, alam niyo, sinabi ko na to, paano niyo malaman ng isang tao hindi nagtatites? Yung hindi marunong magbayad ng utang. Hindi nagtatites yan? Bakit? Eh kung yung tao na naniningil, hindi bayaran ang Diyos pa na hindi naman naniningil, na obligado tayo magbigay ng tithes, 10% of our income, let us give the due. Let us bigay natin ang obligasyon natin. Ipakita nyo, pinahalagahan nyo ang Panginoon. Kasi doon siya nalulugod. Doon yung nakita, ang buhay natin, doon nakikita na talagang mahal natin ang Panginoon. Hindi lang yung lagi kang nagkasasakripisyo, lagi kang nagba-Bible study. Part din yan. But there is one thing na hindi nakakalugod ang Panginoon. Lahat na hindi ka na malulugod, hindi na siya malulugod sa inyo. Kapag ang Diyos ay hindi nalagod sa inyo, ang lumalapit, alam nyo, dyablo. Kaya minsan, yun din ang dahilan kung bakit lalo tayo nababaon sa utang. Bakit tayo nagkakasakit? Bakit naging hindi maganda ang ating buhay? Kasi wala na ang Panginoon, hindi na siya ang Savior nyo. Love for the Lord is shown by your relationship with others. Pinahalagan mo ang iyong kapwa, pinahalagan mo kung siya pinahalagan nyo ang inyong relasyon, pinahalagahan nyo na ma-lift up siya kaysa sa'yo, tinutulungan nyo ang church. Di bali nang ikaw ay hindi ma-bless dito, basta ikaw ay naging blessing dito. Mas maganda yon. Iba kasi hinahanap, ma-bless sila Huwag nyong hanapin na mabibless kayo sa church. Ang maganda, maging blessing kayo sa church. Iba naghahanap ng church, the airport, kasi sila nabibless. Naghahanap ng mga speaker, na mahuhusay, ng mga kilala, sila nabibless.
pero hindi nila tinanong, ako ba'y naging blessing sa iba? At yan ang hinahanap ng Diyos sa buhay ng Kristiyano, na tunay na mahal nyo ang Panginoon kasi handa nyong ibigay sa Panginoon kahit na kayo ay nahihirapan, kahit na kayo ang nadadown, kahit na kayo ang hindi nabibless. Basta ang church, ang tao, ang kapwa, nabibuild nyo ang relationship at sila ang nabibless. Because you love the Lord. Amen? Mahalin niyo ang Panginoon, hindi sa salita lang. Mahalin niyo ang Diyos sa magitan ng inyong gawa. And God will be your Savior. Hindi niya kayo pahihirapan. Na-experience ko yun. Hindi niya kayo, ililigtas kayo sa anumang uri ng sakit. Ilalayo kayo sa kapahamakan. Ilalayo kayo sa mga gawa ng dyablo na nagbibigay sa atin ng mga tinatawag nating malas. At lahat ay nagiging maayos. Because God is with you. Kaya minsan tanongin nyo, bakit ba ako minamalas? Bakit ba ang bigat-bigat ng buhay ko? Baka hindi naman kasi kayo nakakalugod sa Diyos? May bagay kayong hindi nagagawa na kalulugdan dapat ng Diyos. Namimiss niyo yun. Kapag ang Diyos hindi nalagod sa inyo, ang malulugod ang dyablo. At friends na kayo ng dyablo. At alam nyo, kapag ang dyablo naman, ang kumilos sa buhay nyo, tandaan nyo, puro trouble. Natutuwa siya na matrouble kayo. Natutuwa siya na nahihirapan kayo. Natutuwa siya na nagkakaroon ng hindi magandang relasyon sa buhay nyo. Kasi yun ang nature niya eh. Nature niya yan. Alagaan nyo ang inyong buhay. Kung talagang mahal nyo ang Diyos, ipakita nyo ito sa inyong buhay, sa inyong relasyon. And that is one of the conditions. Si David, sinulat niya to, na-experience niya yun. Di bali na siya ay habulin at patayin. Huwag niya lang i-deny ang kanyang pagbibigay ng lugod sa Panginoon. Hinintay niya talaga, nanampalataya siya. And there is always faith. He always call upon the Lord. Huwag tayong tatawag sa lahat ng mga tao o mga dapat nating na hindi naman talaga sa Diyos. That is faith. Faith, mananatili sa buhay niyo yan. Paano kayo nabuhay dito? Kayo ba'y nabuhay sa pera? Kayo ba'y nabuhay sa ligaya? Kayo ba'y nabuhay sa layaw nyo? You have remained in faith. At yan manatili sa buhay nyo. At yan din ang titignan sa kaluluwa natin. Nandiyan yan sa kaluluwa natin. Because they are spiritual thing. Love, faith, and hope. Nasa kaluluwa natin yan. And hope. Sinabi niya, balik tayo. Nandun ang lahat ng yan. Doon sa verse 14. Una, pag-iibig. He call upon my name, that is hope. And he call sa verse 14 nga ulit. Verse 14. These three are present in this condition. Verse 3, verse 14 nga ulit nung ating verse 91 of Psalms. Love, nandyan. I will protect him for he acknowledged by name. Faith. Ina-acknowledge natin ang kanyang kapangyarihan. Ina-acknowledge natin ang kanyang, naniwala tayo sa kanyang pangalan. That is faith. And then sa verse 15, he will call upon me. Hope. Lagi tayo tumatawag sa Panginoon. Lagi siya ang ating pag-asa. And these three remain in our soul. At yan ang mananatili, sabi ng Panginoon. Hindi ang inyong mabuting gawa, hindi ang dinonate nyo, hindi ang mga kayamanan nyo, hindi ang mga achievement nyo. Ang mananatiling nasa kaluluwa nyo kung paano kayo nabuhay sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa pag-asa. I call, and he called upon me. Sa umaga, nagpipray tayo. Nabigyan tayo ng magandang katagumpayan. Sa gabi, nagpapasalamat tayo. Because our hope, yung hope ba yung inyong inspirasyon, yung inyong damdamin na lagi kayong positibo, that is hope. That is hope. Na kahit anong mangyari, you are always positive. Hope is similar with positive thinking. Maging positibo kayo because of God.
At kung meron naman kayong kailangan, tumawag kayo, panampalataya kayo, that is the immediate action, faith. Pero yung araw-araw na parang nakikita mo, mukhang may problema, mukhang hindi maganda nangyayari, you still hope that God will work. Pero first, tingnan nyo rin naman ang naging buhay nyo. Ito ba'y naging kalugod-lugod sa Diyos? Baka naman may dapat baguhin sa inyo. May dapat kayong gawin na kalugdan siya. Baka nagkulang kayo sa pag-ibig sa Kanya. And that is the condition to be the Savior in all aspects. Hindi lang inyong kaluluwa, even in our daily living on earth. Sa araw-araw nating buhay, siya ang ating kaligtasan. Kaligtasan sa pera, kaligtasan sa sakit, kaligtasan sa disgrasya, sa aksidente, kaligtasan sa mga taong nangungulit sa atin. Ililigtas tayo ng Panginoon. At lahat ng bagay ay magiging maayos. Magiging maayos dahil siya ang nangunguna, dahil nalulugod sa inyo, dahil siya ang gumagawa na para sa inyo. Siya ang nangangarap para sa inyo. Manatili tayo sa pag-ibig niya. The greatest is our love, kung paano tayo mabuhay. Tayo lahat magsitayo. Sige po, tayo magsitayo. Dito sa daigdig, tandaan nyo, this is not our home. Hindi ito ang ating talagang tirahan. We have the permanent home with Jesus Christ na nakahanda. Ito talaga, sabihin ko sa inyo, ito ang tirahan ng masasamang espiritu. Dito binagsak ang dyablo. Kaya talagang you expect, may mga problema, mayroong mag-o-oppose sa inyo. They are the power na hindi nyo nakikita na nag-o-oppose sa inyo. Do not befriend them. Huwag niyong kaibiganin sila. Manatili kayo sa Diyos. Manatili kayong kalugdan siya. And God will protect you. God will ilalayo, kahit temporary ang buhay natin dito, pasalamatan natin to, at mabuhay tayo kasama ang Diyos. Temporary nga lang. Para ilayo kayo sa kapahamakan, sa gawa ng dyablo, sa masamang gawa. Because aside from the power of God, there is another power lingering around us, and that is the power of the devil. Wala kayong laban sa dyablo. Matagal na siya nakatira dito. Kayo, mga sampid lang tayo dito at temporary lang. And we are adopted by God. Make God your refuge. Manatili kayo sa kaligtasan ng Panginoon. Huwag kayong lalayo sa Kanya. That's why Psalms 91, lahat yan pangako niya. Iingatan kayo, papatubayan kayo, ilalayo kayo. Hindi kayo magkakaroon ng takot. Pero lastly, merong kondisyon. Love, how you live in love, how you have faith, and how you hope in Him. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang mabuti. Lord, patatagin niyo sila. Mabuhay na kalulugdan kayo dahil mahal nila kayo. Maniwala sa inyong pangako at sa inyong pangalan. Ang pananampalataya, Lord God, nila ay patatagin nyo, palakasin. At lagi silang mabuhay kasama kayo. Mabuhay sila sa pag-asa na lagi kayo nasa kanila at ilalayo nyo sila, poprotektahan nyo sila, gagabayin nyo sila dito sa lupa. Sa kabila, Lord God, ang mga bagay na hindi namin nakikita na another power, O God, you will protect us from that things, O God, because you are more powerful. Lord God, palalimin namin ninyo ang aming pag-ibig sa inyo. Ayusin namin ang aming buhay, Lord God, sa inyo. Gawin namin ang mga obligasyon namin na nakalulugod sa inyo, Panginoon. Unahin namin, Lord God, kung paano namin mabibless ang aming kapwa bago kami mabless, Panginoon. At yun ang mga bagay na gusto nyo. And you will be our Savior in all aspects. Lord God, taas po natin ating mga kamay. Taas po natin ating mga kamay. Ang Diyos na tapat sa Kanyang salita, ang mag-ingat sa inyo, magpala sa inyo, magbigay sa inyong kapangyarihan, at lahat ng bagay na
na dapat yung gawin para sa inyong katagumpayan, para sa inyong naisin dito, para sa inyong pamilya, para sa inyong mga mahal sa buhay, ay maganap sa patnubay ng ating Panginoon. Bigyan kayo ng katalinuhan, kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.